kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Makinistang pobre, mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright mga kalyabe, so aalis muna tayo. At meron nga pala tayong i-rescue muna sa ngayon, dahil yung kanyang Toyota Rush ay ayaw umandar. So alam ko kilala niyo to sa Seward family. Ayan. So kapatid ito ng ating kaibigan at kumpare. So abangan po ninyo mga kalyabe kung saan ang punta namin, dahil titingnan natin kung magagawa ba natin yung kaniyang Toyota Rush. Ayan. So chinek ko lang kung nandyan yung aking scanner at saka yung voltmeter. So titesting natin ang ating kakayahan doon. So dito lang naman yan mga kalyabe, sa Imus. Imus lang tayo ngayon. Kasama natin si Roger. Ayan. Shout out Roger. Shout out. Ayan. At kung may madaanan pa rin tayo na nasiraan dito sa daan, ay tutulungan din natin ulit. So sasama rin natin dito sa ating vlog kung may madaanan tayo. Total medyo malayo-layo to, Imus. Ayan na. So papalabas na kami dito mga kalyabe. Ayan. So dapat ay hindi ako aalis, pero kailangan natin rescue muna doon, dahil gagamitin nila yung sasakyan. So dahil birthday kasi ng anak ko mga kalyabe, kaya lalabas muna kami, aalis muna kami. At re-rescue muna natin yung sasakyan ng ating kaibigan. Tingnan natin kung anong problema at bakit ayaw umandar. So kadalasan kasi mga kalyabe, issue ng Toyota Rush to eh. Issue ng Toyota Rush to na minsan ay nagkaka-aberya yung kanyang push start. So push button kasi ito mga kalyabe. Right, update ko na lang kayo mamaya konti. Right, so dito na tayo, kaliwa na tayo dito sa Daang Hari. Palabas na tayo sa Daang Hari. Sa lubak, malalim masyado. Wow, traffic. Bakit kaya? Ay, Sabado pala ngayon, kaya pala matraffic. Alright. Kaya naman pala tumirik yung bako eh. Grabe ka naman. Tulungan natin, baka mapandar natin yan. Yan pala yan, tatabas eh.
Mga kalyabe, basta't umulan sigurado dadabong agad yan, no? Mga dito, katatabas lang yan dito, no? Tingnan nga, dabong ka agad. Isang linggong ulan. Isang linggo lang yan. Yeah. Oh. Maganda dito lagay mga baka. Lagyan mo ng bakod, baka, kambing, ako. Buhay na buhay dito. Nataba pa naman damo. Tataba ng damo. Right mga kalyabe, so dito na tayo sa Danghari. Ayan. Wow. Ang laki. Danghari na po tayo. Welcome to the city of Imus, flag capital of the Philippines. Right, puro tayo hukay dito ngayon ng Maynilad. Kaya dito ng Maynilad mga kalyabe, kaya nagkakaroon ng build up ng traffic dito dahil yan sa hukay ng Maynilad. Ayan. Lights. Dapat tinanggal na nila tong barrier na to. Oh, laki na kinain, no? Yan. Ano na itong traffic dito, pinagkalagay. Anong din nag-traffic? Ginastosan ng stoplight tapos hindi ginamit, sinara naman yung kanto. Sayang naman ang ginastos. Kasi nakakaharang dyan ng mga Maynilad na yan. Yan, BYD. Ayan ang mga kalyabe, no? Sana hindi dumating sa point na magkaroon ng maraming sasakyan na masusunog dito sa atin sa Pilipinas. Kasi napapabalita na sa ibang bansa ay marami nang nasusunog na mga electric vehicles. Kaya ako mas kampante pa rin ako sa nakagisna natin na tawag nito, sasakyan. Pero siguro balang araw ay ma-develop din nila yan at maiiwasan yung pagkasunog ng mga
e-vehicles. Pangit ang forma nila ng ano. Ang liit eh. Ng Yung camera na to yung pinakaano niya. oo, dapat nag-double cup. Nag-double cup dapat para bagay. Maiksi kasi ang ulo eh. Maganda sana ang forma ng mukha. Yun nga lang, maiksi. Dapat umaba man lang, no? Naging double cup man lang. Pero napakatulin. Eh, matulid talaga yan kasi napakalit ng kahay. Ang tulin. Pang Hilux pa naman yung makina eh. Hindi ko pa nakikita makinas. Parehas lang ng Hilux at saka Fortuner. Nagayan ba? Oo. Alright, Kaka... mga kalyabe, update ko na lang kayo pag may pumunta. Alright, mga kalyabe, so dito na tayo. Approaching na po tayo dito sa may Aguinaldo Highway. Wow, approaching. Tsaka nakita ko na naman yung isa sa pinakagusto kong sasakyan. Yan, Suzuki Jimny Espresso pala. Yun. Jimny or Espresso, tsaka Espresso, yan mga paborito kong sasakyan. Simple lang ang dating. Na. Simple lang pero may dating. Yan. Hindi niya. Oo. Suzuki. Ang ganda, nilagyan niya na ng, ang ganda na ng bagong labas nila na yan. May ano na siya eh, spoiler. Pero kung wala spoiler, pangit yung nalikod niya. Right, so kakana tayo dito, mag-shortcut tayo mga kalyabi. Kasi matatraffic tayo kapag dito tayo sa may Aguinaldo Highway dadaan. Ano right turn? Bakit mo right turn? Binawal na magkanan. Bakit? Wala naman. Ay ano, no right turn. Pero, You know, no right turn. 14 wheelers. Yan, dito tayo kakanan para iwas tayo dyan sa traffic mga kalyabe. Kasi traffic yan dyan kapag sinuong natin. Oh, lalim pala nun. Ayan. Dito tayo dadaan sa Anabuk Postal. Yeah. Right.
diretso tayo doon sa Alabog Coastal. Tatawid lang tayo dun mga kalyabe. Tapos dito nyo rin makikita si Boy Singkit. Yan yung kilalang builders ng mga owner type jeep dito sa Imus. Daanan natin dito kay Boy Singkit. Makikita nyo mga kalyabe. Kilalang paggawaan dito ng owner type jeep sa Imus. Sana dito 2 lanes lang. Saan kaya tatagos yung river trail? Ano yata yun doon sa may shortcutan natin doon ng ano? Doon sa may ano ba yan? Lugar na yan? Ayan, mga kalyabe, ito yung paggawaan ni Boy Singkit. Ayan. So paggawaan ng mga owner ni Boy Singkit. Ayan, may mga stock siya doon sa kabila. Ang dami niyang mga stock na unit. Kakanan tayo dito. Shoutout sa kumpare ko, paring Alison Doria. Shoutout sa Doria family dito sa Imus. Dahil doon tayo pupunta sa kanila. Kumaliwa kayo dito mga kalyabe. Yan, Green State. Yan, andyan si Jokes.
dito na tayo mga kalyabe. Malagasang na po ito. Malagasang road. Alright, so update ko na lang kayo mamaya. Alright mga kalyabe, so dito na tayo ngayon. Ayan, kapatid ni paring Alison Doria. Ayan, so ito yung kaniyang Toyota Rush. Ayan, check muna natin tong kaniyang voltage ng battery. Yeah, wala natin. Ayan, so diskargado pre. Diskargado ba? 10.33 lang oh. May charge din ako dito eh. Jump start natin, jump start. Sige. Mga kalyabe. Ilang years na tong battery? Ano nabili yan? Anong bayo ko? Sabayan ko yan. Mula nung nabili ito? Oo. Oh, baka tuyo na to. Hindi naman masyado nagagamit. Kasi 2 years lang lifespan ng battery. Meron naman eh. Buka natin jump start. Atras ko muna yung sasakyan ko. Wala akong gawa? Meron. Meron naman. Pinaka-ano ko. Ano, pag tama pre, pag ganun pre. Uusok. Pares tayo scanner eh, pero hindi ko alam paano gamitin. Pares kami, scan mo. Ge, diretso. Bakit kaya yung sirena ni tito ko? Yung kaya na ba yan? Andun sa ano, ba't kaya umuusok yun? Umusok yun. May lumalabas na usok na paamoy. Sabi catalytic daw. Katalitik yung basket. Hindi ko na in-start gawa ng ano yung kapitbahay. Pagdating niya na lang, sabi ko patignan. Yung bagong bili namin kaling ng ano, ng Yung Camellia. sirena ano? Oo, yung uling kinuha. Oo. Kaya ba kumuha no? Oo, kami kumuha nun. Kasi natak dyan. Oo. Nandiyan pa rin. Kapag ano na napatignan niya na dun sa ano, ang problema naman, pag ini-start, ang baho ng lumalabas na usok. Yung may issue sa computer box yun eh. Sarap po kasi din. Hirap. Hilig bumili na ng sira eh. Di mamabot. Ah. Wala oh. Ah. Kailan ka nakabalik pre? Sa? Galing ano, Bicol. Ano lang? Lunes. Oo. Ano, start mo? Start mo. Saya mga kalyabi, ginam start natin gamit yung siniris natin gamit yung covered series cable. Ayan. So yun lang naging issue niyan. Check natin yung charging niya ha. Check muna natin. Palitin na siguro battery. Palitin na yung battery mo kasi. Oo. Check muna natin yung charging niya. Baka may problema sa charging. Dapat yan mag-abot to ng 13 point something or the 14. Ayan, 14 po yan mga kalyabe. So magandang charging niya. Yung battery kasi nito mga kalyabe, sobrang tagal na mula pa nung nabili to. Yung rush nila, ayan na yung battery niya. So
Yan kasi mga kalyabe, kapag sira yung isang plate nito mga kalyabe, ay kusa siyang nagdidiskarga. So wag natin sabihin, okay pa yan, okay pa yan. Hindi po mga kalyabe, okay po yan pag naapaandar. Paano pag na-stock? Katulad nito. Yan. So yung battery niyan ay masyado ng weak or nagdidiskarga na po. Kaya palitin na siya. Chinarge mo na to pre. Palitin na yan ang battery. Chinarge mo na to? Yan, kaya may lumalagitik nung tumawag ka sa akin. Lumalagitik lang ng lumalagitik kasi mahina ng karga. Tapos kaya hindi nababasa ng scanner, mahina na rin. Kasi dapat mabasa ng scanner yan, 12 volts. Ayan sa mga kalyabe. May scanner din kasi siya mga kalyabe. Magkaiba. Parehas. Oo nga, parehas. Parehas nga. Ito naman. Kaso hindi na nito nagdulo ko. Yung? Yung aircon yan, diba? Sinabi ko. Oo nga pala, check natin din. Ito pa, hindi na rin battery na to. Bakit? Mahina na rin? So ayan mga kalyabe. Ayan, so sa mga nagko-comment dati na dapat may pang jump start cable tayo. Ayan, nakita nyo na, meron akong jump start cable. Kaya ko lang naman pinapakita ko minsan na battery to operation. Kasi mga kalyabe, just in case na wala po at nasa alang-alang lugar po kayo, pwede ninyong magagamit yon. Ayan. Ayan, to check din natin tong aircon nito. Mga kalyabe, sa pagsisiris pa pala ng ating sasakyan. Ayan, so ganito yung gagawin ninyo. Positive, ayan, yung kulay pula na to, positive. Ayan, positive po yan. Tapos dito sa kabila ay positive din. Yung negative nito, ayan, papunta din po yan dito sa negative. Para yung supply niya is mamimaintain niya na 12 volts. Start natin. Ayan, para ma-maintain niya 12 volts. Teka. Yeah. Start may aircon about. Oo. Start. Ha? Ne. Dala para dala. Ge. Kaya mga kalyabe. Ayan siya. Aircon. Naka-aircon yan? Isa na, andal naman yan. Isa hindi. Check mo dyan related. Wala.
Ayun. Check natin kung may preyon mga kalyabe. Meron. Meron itong naksan. Check mo nga to. Diyan to slide diba? Minsan naman yan nagkakaroon, minsan wala. Pag umandar na ako, yun nagkakaroon siya, tapos wala. Pag in-start mo ulit. Butas ko nga yata ito. Butas eh. Ganyan. Sa'yo yun. Wala nang ilaw to. Yung Yung isip. wala na talaga Yan siyang ilaw. gumana. Tingnan mo nga Jer kung Wala na gumana. talaga siyang ilaw. Wala. Pero mga minsan pag umaandar ako, segundo. Check mo yung fuse niya Jer. Ah? Check mo naman yung sa compressor kung may kuryente. Wala. Wala power. Sarili. Wala. Diyan. Patay mo nga ang aircon doon.
Patay. Buhay. Dapat may isa pang negative to. Walang bumubuhay dito na negative eh. Check ko ang mga positive ah. Yan, dapat negative to eh, bubuhay to eh. So switch to. Dapat mabubuhay yan eh. Nakabukas yan, di ba? Okay. Bukas nga. Bukas. Pag tumatakbo ko, nagkakaroon bigla. Hindi, merik na to eh. Ha? Merik na to. Masira na yun. Sira ka switch dyan. Patay mo nga, patay mo. Marton. Oh, puro buhay to eh. Dapat ito magkakaroon ng negative dito. Namatay. Pag binuhay. Dalawang negative dito pag sinundot mo lang yung tester. So check natin doon mga kalyabe yung sa loob. Gulat. Ayop. Dito, pangalawa to. Ayun. Really? Sa pan yan. Pan yan ang isa. Pan yan. Pan yan isa. Ayan mga kalyabe, check natin dito sa loob. Ayan. Kakatakot lang kasi to. Truck. Akin na dyan, ratchet natin dyan na maliit dyan. Ratchet na maliit. Yung ratchet natin na maliit. Na-edit mo pa ito ka rin, di ba? Putol dito 50 amperes eh. Putol. Malaki na Diyos. Saan? Sa 50 amperes. 50 amperes. Akin ang housing. Dito mo makikita dito sa babaw. Putol. Walang suppression ng kuryente eh. Sino ito slide tayo muna? Slide natin yung martin fuse. Ayan. So nakita doon may... Hindi. Diretso na. Ayan mga kalyabe, so check lang doon. Didikit mo lang dalawa dyan. Pag dikitin mo lang. Putol? Putol? Right, tingnan ko muna. Buo? Dito yan, ang may problema. Yung ratchet natin na maliit. Ayan. So may problema yan dito mga kalyabe. Either dito sa kanyang thermostat or itong switch mismo. Kasi walang power na lumalabas dito. So check lang natin. Dito may fuse pa to dito. Lalim. Oo, abanti kaya. Atras mo kaya muna konti yung sasakyan. Okay, banti natin para makapasok na. Para mabuksan ang pinto. Mabuksan ang pinto.
Ito lang ginalaw natin noon eh. Ito lang, Thermo switch. thermo switch. Hindi ko na ginagalaw yan. Naka-steady na nga lang yan. Bumitaw ang switch nito. Flash. Kasi naging problema nito yung kalangan. Nakakatakot kasi may crack. Eh. Hindi mo natin idikit yan. Flat screw there. Pinakabit ko na yung ano nito pre. Yung tambucho. Yung mga flare. Oo. Pinakabit ko na yung mga flare. Kaya paganda na natunog yun. Traffic sa labas rin. Wala. Doon lang sa Dangare, meron. Jar. Pakabit nga sa positive. Positive ba? Positive.
sa mga kalyabe. So testing lang muna natin to. Ayan, ito mga kalyabe, hindi ko to ina-advise na gayahin nyo, baka magkamali kasi kayo at magkaroon ng problema yung system ng inyong aircon. Gumana? Gumana? Yan. Thermostat. Panitin na pre. Oo. Thermostat ang problema mga kalyabe. So, thermostat. Sira ng thermostat sensor. Saan dyan pre? Yan o, nirektahan ko lang yan o. Pero pagka inan mo dyan, Gagana yon, direkta. Wala siyang automatic. hindi mo kakatay. Hindi. Pwede naman mag-convert tayo ng manual na Switch. thermostat. Hindi ba ito yung thermostat? Hindi yan, mayroon sa loob nun. Ang sensor nun nandun sa loob. Thermostat sensor. Saan nakalagay? Sa loob na evaporator. Ayan mga kalyabe, so babalik ko to dito. Ayan. Kaya nawawala-wala siya ng gana kasi dito yung may problema sa kanyang sensor. Ayan, gumana. Meron siya. Gumana? Oo. Yan na. Yan, maluwag lang pre. O Maluwag yung kanyang sakit. Oo. sa akin. Sa sakit lang mga kalyabe. Kasi minsan nga nagkakaroon siguro pag nagagalaw. Sige pa mo kaya yung sakit kung tumutusok sa kanya. No? Ayos na. Lakas po na yan din yun. Patay ko ah. Patay. Buhay. So yun mga kalyabe. Confirm. Ay, ang iniisip ko dito, Pag naglo ko, pag nagluko, doon lang ang gagalawin yung sensor. Ano lang natin, adjustan ko na lang ng konti para sumikip siya. Naglo-loss connection lang siya mga kalyabe. Okay, ang ganda pa rin ng lamig pre ha. Ganda ng lamig ha. Ayan mga kalyabe, nakita na natin. So ayusin ko lang doon sa baba mga kalyabe yung kanyang sensor. Alright mga kalyabe, so dito may gagalawin lang ako dito konti. Angatin ko lang to. Ayan. So yan lang, nakita nyo yung pin niya na yan mga kalyabe. Yan ang ating hilot-hilutin ng konti para sumikip-sikip siya ng konti doon sa kanyang dito sa socket niya. Ayan. Yan ang kanyang socket. So ito yung nagkaroon ng problema kasi. Ayan. Okay, nakabit ko na. Ginalaw ko lang yung konti mga kalyabe ah. Ayan, gumana na. Mga kalyabe, so wag natin maliitin yung maliit na bagay na yan mga kalyabe, yung may kulay gray na yan na wire. Ayan, yan kasi kapag sira yan mga kalyabe ay hindi natin mapapagana yung ating aircon.
So ayan, at okay na, gumagana na. Pre, okay na yan, nasikipan ko na yan. Nasikip. Yung rush pre, palitin na yung battery, no? Yung rush, palitin na yung battery. Mabasyado ng Kasi ano. nagpa-PMS daw siya, 45% na lang eh. Pero ano pa yun? Mababa na masyado, kaya nagdi-discarga. Yung lifespan kasi niyan, ano lang eh, pinaka maximum ng lifespan ng battery niya nasa 2 years. So ilang taon na yung rush niyo. Ayan. So, almost 2 years. 2022. Oh, 3 years. 3 years. Ayan mga kalyabe. Ano na naman mag-start eh, kaya pag jump start, nag-i-start. Battery na talaga. Yan, battery niya kasi mga kalyabe nagdi-discarga. May patay ng, may maaaring patay na dyan yung isang plates niya. Plates ng battery. Ayan, dito na naman ako, mababas na naman ako dito. Battery na naman to mga kalyabe, yari na naman ako dito. Favorite mo raw battery. Battery na, tapos ano pa? Tapos nag-jump start pa ako. Patay tayo diyan. Series ba naman ang nag-series ba naman ako? Alright, so mga kalyabe, ayan na. At okay na to. So ayusin na lang natin yung pagkakayos. Ay mga kalyabe, ano? Sinubok ko lang yung testing kanina, yung wire na yon. Pero hindi ko po ina-advise yon. Baka mayroon kasing thermostat na tatluhan yung paa. Baka magkamali po kayo ng paglagay, ay maaaring aksidente pa po sa inyo yung inyong aircon system. So make sure na talagang alam ninyo yung system ng inyong aircon bago nyo gawin yung ginawa ko mga kalyabe. Alright, so kasi merong aircon system mga kalyabe na dumadaan mismo sa computer box ng ating sasakyan. Ito kasi hindi siya dumadaan pa sa computer box ng ating sasakyan, yung aircon system itong Honda. So yung iba kasi kadalasan na ngayon ay lumalabas na doon sa ating aircon sa ating ECU. So dumadaan na ng ECU, may climate control na po yun. Right. Alright mga kalyabe, ayan na. Okay na naman itong aircon ni paring Edsel. Alright, so yung mga kalyabe, itong Toyota Rush, ang naging problema lang is yung battery mahina na, kaya lagatik lang siya ng lagatik. Ayan, lagatik lang ng lagatik, hindi siya mapapastart. At kung sasalangan mo siya ng inyong scanner, ay hindi niya mababasa agad-agad yun. So magkakaroon ng error yung scanner. Ayan, so ayos na naman. Bira mo lang gamitin pa rin, no? Pinapalitan ko yung yung muffler. Tapos pinarehistro ko na, kaya mailalabas ko na siya. Ayan, ayos na. Yan lang nung narehistro, aircon na nagka-problema. Ngayon, ayos na naman. So, yan mga kalyabe. So, simpleng bagay lang, simpleng pagkaroon ng problema, lose contact lang, pero ang laki ng epekto sa inyong mga sasakyan. Alright, so yan mga kalyabe. Alright mga kalyabe, ayan. So baliktad. Ayan na naman, may iwagang liyabe at saka battery. Apat atras. Abot. Yeah. Okay. Okay. May gas pa ba?
May gas pa kaya? Sige. Panis ang gas eh. De, start. Ops. Tingin ko na puno ng tubig. Tingnan lang. Puno ng tubig. Eto, yung spark plug, puno ng tubig. Ayan o. Hindi mo paandar to. Oh. Nako pre. Baklasin ba yung spark plug mo? Baklas spark plug, tapos paridonduhin, patalsikin yung ano. Ulan kasi ng ulan eh. Ba't napapasukan? Puno ng tubig. Kakalawangin yung spark plug yan, baka maputulan ng spark plug yan. Lahat? Oh, lahat. Ito hindi oh. Tatlo. Mga kalyabe tingnan niyo sa mga may mga abansa, kadalasan nangyayari ito mga kalyabe. Basa na. Teka lang. Kunin mo muna dyan yung ano natin dyan, ratchet natin na 3/4. Dyan lang yung battery. Paridonduhin natin na tanggalan ng spark plug. Basa. Kasi ito mga kalyabe, pag hindi natin tinanggal ang tubig nito, ay maaaring papasok pa ito doon sa system niya sa loob at mababaluktot yung Ito yung basahan. May basahan ka dyan. mababaluktot yung ating connecting rod. Hindi mo naging maglamot. Right, ito, tanggal muna ako ng spark plug. Sana hindi maputol to. Sana hindi ano. Kasi mga kalyabe, pag once na maputol to, ay laking tralala. Grabing tubig pre. Pre. Tubig. Paigupan ko muna. Papaigupan ko muna mga kalyabe ng tela. Yung tubig na sobrang dami. Kuha mo na flat screw doon dyan. Ayan. So tatlong sasakyan to ngayon sisigapin natin. Ayan, ito sa tsuhin nila parang Allison. Rights. Ayan. Yup, sige. Sige. Ayan mga kalyabe, pagtanggal ng tubig. Ayan, ganyan lang pagtanggal ng tubig mga kalyabe. Sige na. Pag binaha or pinasok ng tubig yung mga spark plug, ganyan lang kung gagawin, tanggalan ng spark plug. Sige. 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 Okay, ayos. Ayan mga kalyabe, ganun lang pagtanggal ng tubig. Alright, so titisting na natin kung mapapaandar natin mga kalyabe. Dali lang. Dali lang. Sige. Sige, andar yan.
Hindi nakasintro battery dyan. Teka lang. Okay. Yan na. Oops. Bata. Patakpan mo yan para hindi pasukin ng tubig yung loob. Yan, kasi pumapasok dito yung tubig sa hood. Ayan, luma mong spark plug. Tanggalan mo muna. Pa-charge mo muna yan. Under na yan. Ayan mga kalyabe. So okay na yan. At pa-charge lang ang battery dahil na-discarga din ang aking battery. Para hindi siya pasukin ng tubig. Ayan, mga